Imposible iyan kahit sa China, kaya paano ito magagawa ng Pilipinas? Ito ang mariing sinabi ng pinuno ng pamumuhunan sa Milan na direktang tinatanggihan ang panukalang pamumuhunan sa infrastruktura mula sa Pilipinas. Para sa kanila, ang mga dekuryenteng sasakyan ng China na mas matipid, ang mga dambuhalang kumpanya ng Japan na may pandaigdigang pamantayan, at ang instant pansit canton lamang ang tanging mga kasosyo na kanilang isinasaalang-alang. Ngunit pagkatapos ng pagsasara ng seremonya sa Milan, isang live broadcast ng isang pampublikong network ang nagbunyag ng mga nakagugulat na datos sa industriya. Ang market share ng mga sasakyang hydrogen ng Pilipinas sa Europa ay naging numero 1. Ang mga produktong pagkain mula sa San Miguel Foods sa Olympic Village ay naging pinakamabenta sa buong mundo. At isang bagong tala ang naitala sa 101 taong kasaysayan ng Europa. Ano ba talaga ang nangyari? Matapos ang pagtatapos ng kaganapan sa Milan, ang tunay na lakas ng Pilipinas, ang bansang nagligtas sa naguluhan na Europa, ay magsisimula na ngayon. Magandang araw. Ako si Andrea Fontana. Ako ang namamahala sa pangkalahatang patakaran, sa pamumuhunan, sa infrastruktura para sa 2026 Future Winter Olympics. Kinabukasan pagkatapos ng pagsasara ng seremonya, nakatayo ako sa conference room ng alkalde ng Milan, nakatingin sa plaza sa ibaba. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Ang plasang iyon ay puno ng mga manonood mula sa buong mundo. Ngunit ngayon, wala ni isang tao. Paano naman ngayon? Maaaring iniisip ninyo, tapos na ang Olympic, kaya natural lang na umuwi na ang lahat sa kanilang bansa. Tama kayo, ngunit hindi iyon ang punto ko. Ang punto ko ay ang mga singilin. Iniwan nila sa aming mga taga-Italia ang kanilang basura at mga bayarin. Isang pandaigdigang pagdiriwang ang ginanap sa Milan. Ngunit sa sandaling matapos ang kasiyahan, ano ang natitira sa lungsod? Iyon ang tunay na problema. Isipin ninyo ito. Nagdaos kayo ng isang malaking party sa inyong bahay. Pagkatapos ng party, ano ang makikita ninyo pagkagising sa umaga? Hindi ang kasiyahan ng nakaraang gabi, kundi ang mga basura na kailangang linisin at ang mga credit card statement na lumagpas na sa limit. Ang mga headline ng pangunahing media sa Italia ay halos magkakatulad. Pangamba sa deficit sa budget, kakulangan ng makinarya para sa paglago. Pagkatapos ng Olympics, posibilidad ng pagtaas ng upa sa mga komersyal na distrito dahil sa pagtatapos ng turismo. Mabilis ang naging tugon ng komunidad ng pananalapi sa Europa. Ipinakita sa akin ni Direktor Luca Marini ang isang ulat na natanggap niya noong umagang iyon. Simple lang ang punto. Kung walang susunod na makinarya para sa paglago, ang Milan ay mahuhulog sa isang pangmatagalang paghina. Habang binabasa ko ang ulat, naramdaman ko ang kakaibang galit dahil walang mali sa ulat. Ito ay makatwiran at iyon ang mas nagpagalit sa akin. Walang duda, ang Olympics ay isang tagumpay. Ang mundo ay nanood, ang Milan ay nagniningning, at ang Italia ay nagdiwang. Ngunit kinabukasan, pagkatapos ng pagsasara ng seremonya, ang tagumpay na iyon ay hindi nagbigay ng garantiya para sa kinabukasan ng lungsod. Ang isang pagdiriwang ay maaaring magbigay liwanag sa isang lungsod, ngunit hindi nito kayang pakainin ang mga mamamayan nito. Higit pa rito, maraming mga kaso kung saan ang isang bigong Olympics ay humantong sa pagbagsak hindi lamang ng isang lungsod, kundi ng isang buong bansa, Argentina, Brazil, maging ang Chile. Iyon ang naramdaman ko noong umagang iyon habang nakatingin sa walang laman na plaza mula sa bintana ng conference room. Ang unang kumontak ay isang malaking korporasyon mula sa Pilipinas. Isang opisyal na sulat ang dumating
mula sa European Strategy Team ng AC Mobility. Simple lang ang nilalaman. Sila ay nagpapatakbo na ng mga pilot program para sa hydrogen mobility sa ilang mga lungsod sa Europa at nais nilang isaalang-alang ng Milan na sumali sa kanilang network. May kalakip itong standard proposal, ngunit ang kapal ng mga dokumento ay kasinlaki ng dalawang palad ko. Nandoon ang lahat, mula sa mga pamantayan sa paglalagay ng infrastruktura ng hydrogen station hanggang sa mga protocol ng koneksyon ng sasakyan. Binuklat ni Direktor Luca Marini ang mga dokumento at mahinang sumipol. Hindi ko matukoy kung ito ay paghanga o pagkabigla. Naintindihan ko ang kanyang nararamdaman. Ang hydrogen standard na iminungkahi ng AC Mobility ay ginagamit na sa maraming bansa sa Europa. Sa madaling salita, ang mga dokumentong iyon ay hindi lamang isang simpleng mungkahi. Ito ay isang istruktura kung saan kung hindi sasali ang Milan, ito ay magiging isang lungsod na gumagamit ng isang isolated na pamantayan. Nauunawaan niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi ito tungkol sa pagpili ng teknolohiya, kundi tungkol sa kung magiging bahagi ka ba ng isang network o hindi. Kung sa football, para itong tinatanong ka kung sasali ka sa isang liga na nabuo na. Kung hindi ka sasali, mag-isa ka lang nasisipa ng bola. Ngunit bago pa man lumamig ang sulat mula sa AC Mobility, dumating ang susunod na alok. Sa pagkakataong ito, mula sa China, isang alyansa ng mga kumpanya ng China sa katotohanan, isang dambuhalang grupo ng infrastruktura na suportado ng Estado ang nag-alok ng isang panukalang may ibang-ibang katangian. Ito ay isang pakete na ganap na lumampas sa debate ng teknolohiya tulad ng hydrogen laban sa baterya. Mula sa eco-friendly na sistema ng pampublikong sasakyan, muling pagsasaayos ng mga ruta ng electric bus, komprehensibong pagtatayo ng infrastruktura para sa pag-charge hanggang sa integrasyon sa mga smart signal system. At kasama pa ang tulong pinansyal. Sa madaling salita, kami na ang bahala sa lahat, tanggapin nyo na lang. Matapos suriin ang panukala, sinabi sa akin ni Sofia Russo, kung presyo lang ang pag-uusapan, walang sino man sa Europa ang makakatalo dito sa panandalian. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Sa panandalian, ang isang katagang iyon ang nagsabi ng lahat sa mga numero. Ang pakete ng alyansa ng China ay kaakit-akit sa isang sitwasyon kung saan mahigpit ang pananalapi ng lungsod ng Milan at may mga pangamba sa deficit pagkatapos ng Olympics. Natural lang na matukso sa ganitong alok. Ngunit ang tunay na tanong dito ay ito. Kung ang alyansa ng China ang magtatayo ng infrastruktura, sino ang magmamantini nito? Kaninong pamantayan ang susundin? Hanggat gumagana ang sistemang iyon, kanino aasa ang Milan? Masyadong malinaw sa akin ang sagot, at ito ay nakakatakot. Iyon ang dahilan kung bakit ang mura at mabilis ay hindi palaging ang pinakamahusay na pagpipilian. Sabi nga nila, sa digmaan, ang pinakanakakatakot ay hindi ang mabilis na pag-atake, kundi ang pagputol sa iyong linya ng supply. Ganoon din sa infrastruktura. Ang mahalaga ay kung sino ang may hawak ng mahahalagang linya ng supply. Ang galaw naman mula sa panig ng Amerika ay medyo iba. Mas malapit ito sa pressure kaysa sa isang direktang panukala. Malakas ang pakiramdam na sinusubukan nilang hikayatin ang mga kasosyo sa Europa sa isang talakayan tungkol sa isang alyansa sa supply ng baterya. Simplol ang lohika ng mga kumpanyang Amerikano. Kung papanig kayo sa amin, garantisado ang katatagan ng inyong supply. Kakampi rin kayo sa geopolitika. Hindi ito masamang alok. Sa katunayan, ang katatagan ng supply
ay isa sa pinakamahalagang salik sa pamumuhunan sa infrastruktura. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, wala sa usapan ang isa pang kumpanya mula sa Pilipinas, ang Araw-Araw Electric. Isang kumpanya na patuloy na naglalabas ng mga dekuryente at hydrogen na sasakyan sa merkado ng Europa, ngunit walang presensya sa pulong na iyon. Mas tamang sabihin na tila hindi sila umiiral. Nagtaka ako, ngunit ganoon ang kapaligiran sa pulong noon. Masyadong malakas ang boses ng mga dambuhalang bansa, kaya't ang maliliit na boses ay natural na natatabunan. Sa loob ng ilang araw, ang kapaligiran sa loob ng Europa ay mabilis na nahati. Sa isang panig, may mga nagtataguyod ng katatagan, subok na teknolohiya, subok na mga kasosyo, subok na mga pamantayan. Ang kanilang argumento, kung magmamadali tayong magdesisyon at kailanganin nating baguhin ang buong istruktura sa hinaharap, mas malaki ang magiging gastos. At hindi sila mali. Ngunit sa kabilang panig, may mga nagtataguyod ng bilis. Kung hindi tayo kikilos ng mabilis, sa puntong ito, itutulak tayo sa labas ng istrukturang nabuo na. Kung palalampasin natin ang pagkakataon, mawawalan na tayo ng pagpipilian. Isang gabi, habang humahaba ang pulong, sinabi ni Direktor Luca Marini na may pagod na ekspresyon, "Andrea, hindi tayo pumipili ng teknolohiya ngayon. Pumipili tayo ng istruktura para sa hinaharap. Kung sa aling istruktura tayo papasok." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib dahil iyon mismo ang katotohanan. At kung tama ang mga salitang iyon, naramdaman ko rin na may mali sa lahat ng mga pagpipiliang nasa mesa. Ang pamantayan ng AC Mobility ay isang network na may nabuo ng istruktura. Ang pakete ng China ay isang istruktura na may kasamang pag-asa. Ang alyansa ng Amerika ay may prioridad sa mga kondisyong geopolitikal. Pakiramdam ko, lahat ng nasa silid na iyon ay nakakaramdam nito, na ang mga panukalang inaalok ng mga dambuhalang bansa ay hindi talaga para sa Milan. Ito ay mga panukala para isama ang Milan sa kanilang sariling istruktura. Kung ganoon, ano ang kailangan natin? Hindi isang istruktura na may magagandang kondisyon, kundi isang istruktura kung saan hindi natin mawawala ang ating kontrol. Ngunit mayroon bang ganoon? Sa isang mesa kung saan inilalatag ng mga dambuhalang bansa ang kanilang mga baraha, mayroon ba tayong pagpipilian na mapanatili ang ating kontrol? Hanggang sa sandaling iyon, akala ko ay wala. Sa totoo lang, iyon ang aking iniisip. Ilang araw ang lumipas, dinalaw ako ni Sofia Russo na may dalang isang dokumento. Iba ang kanyang ekspresyon. Ito ang mukha ng isang taong may natuklasan. Ang dokumentong dala niya ay mas simple kaysa sa inaasahan ko. Hindi ito isang makapal na ulat o isang magarbong presentasyon. Ilang pirasong papel lamang ito, ngunit sa itaas ng unang pahina, isang numero ang malaking nakasulat. Nang makita ko ang numerong iyon, akala ko ay nagkamali ako ng basa. Kinusot ko ang aking mga mata at tiningnan itong muli. Hindi ako nagkamali. Ang dokumento ay ang European Electric Vehicle Charging Connection Speed Comparison Test Results. Ito ay datos mula sa pagsubok ng mga sasakyan ng iba't ibang tagagawa sa parehong kondisyon. At ang mga numero ay maayos na inayos ayon sa kategorya. Bilis ng koneksyon sa pag-charge, buhay ng baterya, kaligtasan sa sunog, panahon ng pagtatayo ng lokal na pabrika, at sa halos lahat ng mga kategoryang iyon, isang pangalan ang nangingibabaw. Araw-Araw Electric. Ang kumpanyang iyon na walang presensya sa mesa ng mga dambuhalang bansa ilang araw lang ang nakalipas. Tumingin ako kay Sofia. Sa halip na magsalita, itinuro niya ang kategorya ng buhay ng baterya. Hindi lamang ito mga numero mula sa laboratorio,
Ito ay datos batay sa aktwal na kondisyon ng pagmamaneho sa lungsod. Ano ito? Naramdaman kong gustong lumabas ng mga salitang iyon mula sa aking isipan. Sa loob ng ilang araw, habang pinag-uusapan natin ang mga pamantayan ng malalaking kumpanya ng Pilipinas, ang pakete ng China, at ang supply ng Amerika, isa palang ibang kumpanya ang tahimik na nagbibigay ng sagot sa pamamagitan ng mga numero. Para bang habang ipinagmamayabang ng buong klase ang kanilang mga reviewer, isang estudyante ang tahimik na nakakuha ng perpektong marka. Sinimulan kong tingnan ang bilis ng koneksyon sa pag-charge. Ang bilis ng koneksyon sa pag-charge ng isang dekuryenteng sasakyan ay, sa madaling salita, ang oras ng pagtugon ng sistema mula sa pagkonekta ng sasakyan sa infrastruktura ng pag-charge hanggang sa aktwal na pagsisimula ng daloy ng kuryente. Mahalaga ito dahil ang mga error at pagkaantala sa proseso ng koneksyon, higit pa sa bilis ng pag-charge mismo, ang nagtatakda ng karanasan ng gumagamit. Mga problema tulad ng hindi pagkilala ng sistema sa sasakyan kahit na nakasaksak na o mga error sa koneksyon ng pagbabayad, lahat ay nagmumula dito. Sa kategoryang iyon, ang araw-araw electric ang nangunguna, hindi lamang bahagyang mas mabilis. Ang oras ng pagkilala nito ay kapansin-pansing mas mabilis kaysa sa mga kakumpetensya. Ngunit ang mas nakagulat ay ang buhay ng baterya at kaligtasan sa sunog. Sa totoo lang, inaasahan kong ang mga kumpanya mula sa Europa o Japan ang mangunguna sa bahaging ito dahil mas mahaba ang kanilang kasaysayan. Ang mga bansang iyon ay may malalim na ugat sa industriya ng sasakyan. Ngunit habang tinitingnan ko ang chart, ang aking mga inaasahan ay nabaligtad. Sa kategorya ng buhay ng baterya, 2 sa mga nangungunang 3 ay mula sa araw-araw electric. Sa paghahambing ng kaligtasan, ang insidente ng aksidente ay kapansin-pansing mas mababa kaysa sa mga kakumpetensya. Hindi ito pagyayabang, ito ay datos. Iyon ang sinasabi ng mga numero. Habang matagal kong tinitingnan ang chart, pumasok si Direktor Luca Marini sa conference room. Nang ibigay ni Sofia ang dokumento, natigilan din siya. Narinig ko muli ang kanyang mahinang pagsipol. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang tono ng paghanga. Nakita mo ba ang panahon ng pagtatayo ng pabrika? Binuklat ni Sofia ang huling pahina, paghahambing ng panahon ng pagtatayo ng lokal na pabrika. Ang oras na ginugol ng araw-araw electric sa pagtatayo ng kanilang pasilidad sa produksyon sa Europa ay 3% na mas maikli kaysa sa mga kakumpetensya na may parehong sukat 30%. Kung hindi nyo gaanong naiintindihan ang numerong iyon, isipin ninyo ito, ang isang gusali na inaasahang matatapos sa loob ng 1 taon ay natapos sa loob lamang ng 8 buwan. Hindi lang ito mabilis. Ito ay isang numero na hindi makakamit kung hindi muling ididisenyo ang buong proseso. Ang pagkuha ng parehong resulta sa mas maikling panahon ay nangangahulugan na mas tumpak nilang pinamamahalaan ang buong proseso. Noong gabing iyon, isang kolum mula sa isang diaryong pang-ekonomiya na inilathala sa London ang dumating. Ibinigay sa akin ni Sofia ang isang salin. Ang headline ay, "Ang kabalintunaan ng pinabilis na pag-unlad. Kung paano lumukso ang mga nahuling bansa sa pinakabagong teknolohiya." Natigilan ako sandali matapos basahin ang headline. Ang argumento ng column ay simple ngunit malalim. Ang mga bansang tradisyonal na malakas sa industriya ng sasakyan ay mas mabagal sa pagbabago. Bakit? Dahil mayroon silang umiiral na istruktura na kailangang protektahan. Mga supply na tumagal ng dekada, mga nakasanayang paraan ng mga bihasang tekniko, mga linya ng produksyon na nakabatay sa mga internal combustion engine,
Ang pagbabago sa lahat ng ito ay lumilikha ng napakalaking panloob na alitan. Sa kabilang banda, ang mga bansang hindi dating makapangyarihan sa sasakyan ay walang daladalahin. Dahil wala silang umiiral na istruktura na kailangang protektahan, maaari silang agad na lumukso sa pinakabagong teknolohiya. Tulad ng isang startup na walang utang, ay mas mabilis na makakabago ng direksyon kaysa sa isang dambuhalang korporasyon na may malaking utang. Posible ba ito na ang isang nahuli ay maaaring mas mabilis kaysa sa isang nauna? Ngunit ang kolom ay mahinahong naglatag ng datos na nagpapatunay na posible ito. At bilang ebidensya, binanggit nito ang bilis ng paglipat ng araw-araw electric sa elektripikasyon at ang tiempo ng pagpasok nito sa Europa. Habang binabasa ko iyon, naramdaman kong nagbago ang aking pananaw. Ilang araw lang ang nakalipas, itinuturing ko ang araw-araw electric bilang isang nahuling manlalaro na naipit sa pagitan ng mga dambuhalang bansa. Isang entidad na walang boses sa mesa, ngunit matapos basahin ang kolum na iyon at muling tingnan ang chart ng datos, iba na ang aking nakita. Ang kumpanyang ito ay hindi tahimik dahil wala itong masabi. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga numero. Sa halip na sumigaw, nag-iipon sila ng mga resulta. Isinara ni Direktor Luca Marini ang kolum at nagsalita. Akala ko tinitingnan natin ang pagiging perpekto ng teknolohiya, ngunit hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa bilis. Tama siya. Ang sitwasyong kinakaharap namin ay hindi isang kompetisyon kung aling teknolohiya ang pinakaperpekto. Ito ay isang kompetisyon kung sino ang pinakamabilis na makapagpapatupad nito sa isang lungsod na nagpapasya sa isang pagbabago. Ang pagiging perpekto ay darating din sa paglipas ng panahon. Ang teknolohiya ay kalaunang magkakapantay-pantay. Ngunit ang bilis ay iba. Ang sinumang makakuha ng tamang tiyempo sa isang panahon ng pagbabago ang siyang magtatakda ng istruktura sa hinaharap. Tulad ng kung sino ang unang naglatag ng kalsada, ang siyang magtatakda ng direksyon nito. Noong gabing iyon, muli kong binuklat ang mga dokumento at matagal na tinitigan sa labas ng bintana. Tahimik na nakalatag ang tanawin ng Milan sa gabi. Sa unang pagkakataon mula noong pagsasara ng seremonya, naramdaman kong unti-unting nabubuo ang sagot sa kung ano ang dapat piliin ng lungsod na ito. Hindi pa ito isang katiyakan. Ngunit ang aking pananaw ay unti-unti nang nagbabago ng direksyon. Ano sa palagay ninyo? Sa pagitan ng isang matandang kampiyon at isang mabilis na baguhan, ano ang tunay na nagbibigay ng kalamangan sa kompetisyon? Noong gabing iyon, natulog ako na iniisip ang tanong na iyon. At ilang araw ang lumipas, masasaksihan ko ang sagot na napatunayan hindi sa mga numero, kundi sa aktwal na sitwasyon. Sa totoo lang, nang lumabas ang usapan tungkol sa instant pancit canton, una akong natawa. Sa isang seryosong pulong, biglang may nagbanggit ng pancit canton. Ngunit bago pa man mawala ang aking tawa, napagtanto kong hindi ito isang biro. Matapos kong makita ang mga numero. Ang data ng pagkonsumo mula sa Olympic Village ay dumating mula sa operations team at ang unang nagdala nito ay ang coordinator para sa industriya ng kultura ng lungsod, si Marco Ferrari, isang tahimik na lalaki sa kanyang 30s. Karaniwan siyang hindi pala salita. Ngunit iba ang kanyang ekspresyon nang pumasok siya. Ito ang mukha ng isang taong may natuklasang kawili-wili. Lumabas na po ang resulta ng pagkonsumo ng instant food sa village. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Sabay-sabay kaming sumilip ako, si Sofia Russo at si Direktor Luca Marini. Isang listahan ng mga pinakamabentang produkto ang nakahanay. Nang makita ni Sofia ang brand name sa tabi ng numero 1 produkto, napakunot ang kanyang noo. Lucky Me, Jampong, isang brand ng instant noodles mula sa Pilipinas, ang pinakamaraming kinain na instant food
sa Olympic Village ay isang brand mula sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa libu-libong atleta at staff mula sa iba't ibang bansa, ang pinakamadalas nilang kinain sa kanilang mga silid ay pansit canton. Binasa ko ito ng 2 beses. Posible ba ito? Siyempre, ang ranking ng instant food sa Olympic Village ay hindi kumakatawan sa buong pandaigdigang merkado ng pagkain. Limitado ang sample at espesyal ang sitwasyon. Ngunit mas nagulat ako sa ibang bagay. Ang susunod na ipinakita ni Marco sa kanyang laptop, ito ay isang pagsusuri ng social media trend sa loob ng 2 linggo sa panahon at pagkatapos ng Olympics. Isa sa mga pinakamabilis na kumalat na challenge video sa social media sa Europa at Amerika ay ang Spicy Pancit Canton Challenge. Simple lang ang konsepto. Kumain ng maanghang na instant pancit canton mula sa Pilipinas habang kinukunan ang iyong reaksyon at i-post ito. Ngunit ang bilis ng pagkalat at ang bilang ng mga view ng video na ito ay nanguna sa mga algorithm. Nagsimula ito sa mga atleta, kumalat sa kanilang mga tagahanga at muling sumakay sa algorithm. Isang lumang tuntunin na ginagaya ng mga tagahanga ang kinakain ng kanilang mga idolo. Sa pagkakataong ito, ang tuntuning iyon ay inilapat sa pansit canton. Habang tinitingnan ko ang screen, hindi ako makapagsalita. Debate sa mga pamantayan ng teknolohiya, mga pakete ng pananalapi, mga alyansa sa supply. Habang nagaganap ang mga mabibigat na usapang iyon, ang pansit canton ay sumasakop sa social media. Para bang sa gitna ng isang digmaan, ang mga sibilyan ay nagsimulang kumilos sa isang direksyon na walang sinuman ang inaasahan. Ang labanan ay nasa ibang lugar, ngunit ang tunay na pagkalat ay nangyayari sa labas nito. Ngunit dito nagbago ang kwento. Nang buksan ni Marco ang susunod na dokumento, lumabas ang isang ulat tungkol sa industriya ng pagkain sa Amerika. May mga ulat na ang ilang mga tagagawa ng pagkain sa Amerika ay isinasaalang-alang ang mga regulasyon laban sa pagkalat ng mga naprosesong pagkain na maanghang. Bukod pa rito, may mga ulat na isinasaalang-alang ng gobyerno ng US na magpataw ng hiwalay na taripa sa San Miguel Foods. Habang binabasa ko iyon, naisip ko, taripa sa pansit canton. Ano ito? Maaring katawa-tawa pakinggan, ngunit nakaramdam ako ng takot. Dahil kung ito ay nakakatakot, nangangahulugan ito na lumaki na ang impluwensya nito. Ang taripa ay isang kasangkapan na ginagamit kapag may banta. Hindi ka magpapataw ng taripa sa isang bagay na walang halaga. Ang usapin ng regulasyon ay lumalabas lamang kapag may isang bagay na nakakagambala sa merkado ng iba. Kaya, ang ulat na iyon ay talagang nangangahulugan nito. Ang mga produktong pagkain mula sa Pilipinas ay kumalat ng sapat upang maging banta sa industriya ng pagkain sa Amerika. Nag-krus ng braso si Sofia at nagsabi, "Nakita mo ba kung ano ang reaksyon sa Europa noong lumabas ang balita tungkol sa posibleng taripa?" Umiling ako. Inilipat niya ang screen. 2 opisyal na pahayag mula sa malalaking kumpanya ng distribusyon sa Europa. Ang nilalaman ay maikli at malinaw. Ang demand ng mga mamimili ay napakalaki. Palalawakin namin ang espasyo para sa mga PH Foods. Napatahimik ako. Sa sandaling sinusubukan ng Amerika na pigilan ito gamit ang taripa, ang merkado ng distribusyon sa Europa ay kumikilos sa kabilang direksyon. Dahil may demand, dadagdagan nila ang espasyo sa estante. Ang merkado ay mas simple kaysa sa politika. Kung may bibili, may magbebenta. Maaaring magpataw ng mataas na hadlang sa pag-import ang isang bansa, ngunit hindi mo maaaring patawan ng taripa ang pagnanais ng mga tao na kumain. Ganyan gumagalaw ang kultura.
Unang pumapasok ang produkto, pagkatapos ay nabubuo ang isang ugali. At kapag naipon ang mga ugali, nagiging kultura ito. Hinawakan ni Direktor Luca Marini ang kanyang noo at tumingala sa kisame. Pinag-uusapan natin ang isang digmaang pang-industriya. Ngunit nauna pang tumawid sa linya ng labanan ang Pansit Canton. Ang isang pangungusap na iyon ay tumpak na naglarawan sa kapaligiran ng pulong. Ganoon din ang aking iniisip. Habang nagtatalo kami tungkol sa mga engrandeng istruktura tulad ng mga pamantayan para sa dekuryenteng sasakyan, infrastruktura ng hydrogen, at mga alyansa sa supply, ang paraan ng pagpasok ng Pilipinas sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao ay mula sa isang ganap na naiibang direksyon. Bago pa man ang teknolohiya, bago pa man ang patakaran, ang panlasa ng mga tao ang unang kumilos. Kung iisipin, hindi ito isang pambihirang pangyayari. Ang kultura ng Amerika ay kumalat sa mundo sa pamamagitan muna ng Maong at Coca-Cola. Ang kultura ng Japan ay unang nakilala sa ibang bansa sa pamamagitan ng anime at ramen. Ang pagkalat ng kultura ay palaging nagsisimula sa isang magaan at madaling maabot na punto. Kapag nasanay na ang mga tao dito, susunod na ang mga mas malalim na bagay. Ang papel na ginagampanan ngayon ng Pansit Canton at ng Spicy Pansit Canton Challenge ay iyon mismo. Tinanong ko si Marco, aling bansa ang may pinakamaraming atleta na nag-post ng challenge video na ito? Habang binubuklat ang mga dokumento, sumagot siya, Amerika, Canada, at Pransya sa ganoong pagkakasunod-sunod, at kasama rin ang Italia sa mga nangunguna, Italia. Ang aming mga atleta sa aming Olympic Village ay kumakain ng Pansit Canton mula sa Pilipinas at nagpo-post ng mga challenge video. Sa puntong iyon, napangiti ako, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ang buong sitwasyon ay napakanatural. Walang pumilit, walang kampanya, kumalat lang ito dahil masarap at masaya. Ang kultura ay mas mabilis kaysa sa taripa. Ang mga salitang iyon ay malalim na tumatak sa aking isipan noong araw na iyon. Ang bilis na pinipili ng mga mamimili mismo ay mas mabilis kaysa sa bilis na sinusubukang pigilan ng regulasyon at pressure. Nagpasya ang mga kumpanya ng distribusyon sa Europa na dagdagan ang kanilang espasyo para sa PH Foods hindi dahil gusto nila ang Pilipinas. Binasa lamang nila ng mahinahon ang demand. Ganyan nagsasalita ang merkado. Noong araw na iyon, may bago akong natutunan. Habang tinatalakay namin ang hinaharap na istruktura ng Milan sa pamamagitan ng teknolohiya, pananalapi, at patakaran, ang tunay na nagbabago ng istruktura sa totoong mundo ay isang bagay na mas maliit at mas personal. Isang pakete ng Pansit Canton, isang challenge video. Kapag naipon ang mga ito, nagbabago ang mga estante sa tindahan. Kapag nagbago ang mga estante, nagbabago ang merkado. At kapag nagbago ang merkado, nagbabago ang istruktura. At sa unang pagkakataon, nagsimula akong mag-isip na marahil hindi lamang teknolohiya ang maaaring ialok sa amin ng Pilipinas. Hindi pa malinaw ang buong larawan, isang pakiramdam lamang. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay babalik sa akin sa isang mas malinaw na paraan ilang araw ang lumipas. Iyon ay isang Huwebes. Sa malaking conference room ng alkalde ng Milan, nagtipon ang mga bagong mukha. 4 na eksperto mula sa Komite ng Patakaran sa Infrastruktura ng European Parliament, 2 senior analyst mula sa Risk Analysis Team ng European Citibank, at isang opisyal na may ranggong direktor mula sa Ministry of Industry ng Italia. Nang makita ko ang mga mukha, agad kong nalaman, hindi ito isang lugar para sa mga panukala, kundi para sa pagpapatunay. Bago magsimula ang pulong, mahinang sinabi sa akin ni Direktor Luca Marini, mabibigat ang mga dokumento ngayon. Humanda ka.
Agad kong nalaman ang ibig niyang sabihin. Ang unang dokumentong ipinakita ay isang paghahambing ng gastos sa pagtatayo ng infrastruktura ng hydrogen. Isang chart na nagdedetalye ng paunang gastos, gastos sa pagpapanatili at kabuuang gastos sa loob ng 20 taon para sa pagtatayo ng infrastruktura ng hydrogen station sa buong lungsod. Dahan-dahan kong binasa ang mga numero. Magkakatabi ang sistema na batay sa hydrogen standard ng AC Mobility ng Pilipinas, ang pakete ng alyansa ng China, at ang modelo ng pagpapalawak ng infrastruktura para sa dekuryenteng sasakyan. Bawat item ay mas matino kaysa sa inaasahan ko. Ang paunang gastos sa pagtatayo ng infrastruktura ng hydrogen ay 4 hanggang 5 beses na mas mataas kaysa sa dekuryenteng infrastruktura. Iyon pa lang ay mahirap ng pagpilian. Ngunit ang problema ay mas naging malinaw sa kategorya ng gastos sa pagpapanatili. Ang sistema ng pamamahala ng presyon ng hydrogen at paglamig ay dapat na patuloy na gumagana. Hindi ito tulad ng mga dekuryenteng istasyon ng pag-charge na ilalagay mo lang at tapos na. Sa madaling salita, ang infrastruktura ng hydrogen ay mahal itayo at mahal patakbuhin. Kapag kinakalkula ang kabuuang gastos sa loob ng 20 taon, mas lumalaki ang agwat. Habang tinitingnan ko ang mga numero, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Hindi masama ang teknolohiya ng hydrogen. Ngunit para sa isang lungsod, tulad ng Milan, na may pinansyal na pressure pagkatapos ng Olympics, ang pag-aalok ng isang istruktura na mataas ang gastos mula sa paunang pagtatayo hanggang sa 20 taon ng operasyon ay hindi isang angkop na panukala para bang hindi tugma ang timbang. Sumunod ang isang simulation ng bilis ng pagpapalawak ng dekuryenteng network ng pag-charge. Ito ay isang resulta ng pagkalkula kung gaano kabilis maaaring maitayo ang infrastruktura para sa dekuryenteng sasakyan sa buong Milan, kasama ang sentro ng lungsod at mga suburb sa ilalim ng iba't ibang mga senaryo. 3 ang senaryo: pagpapatuloy sa kasalukuyang pamamaraan sa Europa, pagpapakilala ng pakete ng alyansa ng China, at paglalapat ng modelo ng elektripikasyon batay sa araw-araw electric. Nang makita ko ang mga resulta, napahawak si Sofia Russo sa kanyang bibig. Sa kasalukuyang pamamaraan sa Europa, aabutin ng 7 hanggang 9 na taon ang kumpletong pagtatayo. Sa pakete ng alyansa ng China, 4 hanggang 5 taon. At sa modelo ng araw-araw electric, wala pang 3 taon. Hindi lang ito mabilis. Ang mga dahilan na sumusuporta sa bilis na iyon ay nakasaad sa dokumento. Dahil sa standardized na modular na disenyo, mabilis ang pagkuha at pagpapalit ng mga piyesa sa lokal at posible ang pag-update ng software nang hindi pinapalitan ang hardware. Sa madaling salita, hindi lang ito mabilis. Ito ay idinisenyo sa isang paraan na hindi maiiwasang maging mabilis. Ang disenyo mismo ang naiiba, hindi lang ang resulta. Ngunit ang tunay na sorpresa ay hindi iyon. Inilabas ng senior analyst mula sa European Citibank ang isang sobre. Sa loob ay may isang ulat na may markang "for internal viewing only" sa pabalat. Ibig sabihin, ito ay nalik. Ang pamagat ay European Union Supply Chain Risk Internal Report at naglalaman ito ng isang pagsusuri sa murang pakete ng infrastruktura ng China. Ang pinakabuod ng ulat ay maaaring ibuod sa isang pangungusap. Ang pag-asa sa isang bansa ay isang estratehikong panganib. Habang binabasa ko iyon, isang imahe ang pumasok sa aking isipan, isang eksena sa isang pelikulang pandigma kung saan naputol ang linya ng supply. Kahit gaano ka pa kahusay sa labanan, tapos ka na sa sandaling maputol ang iyong supply. Ganoon din sa infrastruktura. Kung ang sistema ng transportasyon ng isang lungsod
ay idinisenyo upang umasa sa mga piyesa at software ng isang partikular na bansa, maaaring tumigil ang buong lungsod sa sandaling lumala ang relasyon sa bansang iyon. Hindi ito isang eksaherasyon. May mga aktwal na kaso na binanggit sa ulat. Isang bansa sa silangang Europa na nagpakilala ng infrastruktura ng komunikasyon mula sa China ay nakaranas ng mga pagkaantala sa teknikal na suporta at paghinto ng mga update sa sistema nang magkaroon ng diplomatikong alitan. Ano ito? Isang istruktura kung saan nagpapakilala ka ng isang bagay dahil mura ito, ngunit sa huli ay magbabayad ka ng mas malaki. Para kang nagsasangla ng iyong soberanya upang makatipid sa paunang gastos. Sa tingin nyo ba ay eksaherasyon iyon? Habang binabasa ko ang ulat, naramdaman kong hindi ito eksaherasyon. Isang eksperto mula sa komite ng European Parliament ang nagsalita. Alam nyo ba kung ano ang pinakamadalas na salitang lumabas sa pagdinig na ito? Pagbabawas ng panganib sa politika, hindi teknolohiya. Ang teknolohiya ay nasa lahat ng dako ngayon. Ang problema ay kung sino ang kumokontrol sa teknolohiyang iyon. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin ng conference room. Ako, si Luca, si Sofia walang nagsalita dahil walang mali sa sinabi niya. Ang pagbanggit ng European Parliament sa panganib sa politika bilang isang mahalagang keyword ay isang opisyal na pag-amin na ang pagpili ng teknolohiya ay hindi na lamang isang usapin ng teknolohiya. Ang pagpili kung aling bansa ang teknolohiya na gagamitin ay naging isang tanong kung aling bansa ka makikiugnay sa estruktura. Sa kontekstong iyon, inilabas ni Sofia ang huling dokumento, isang paghahambing ng index ng panganib sa politika, isang chart na nagbibigay ng puntos sa mga pangunahing bansa na nagbibigay ng infrastruktura batay sa katatagan ng supply, kasaysayan ng diplomatikong alitan, kalayaan sa pamamahala at pagiging maaasahan sa pagtupad ng kontrata. Habang tinitingnan ko ang chart, hinulaan ko kung sino ang makakakuha ng mataas na marka at ang aking hula ay nabaligtad. Ang Pilipinas ang nasa pinakamataas sa kategorya ng katatagan ng supply, sa kategorya ng kasaysayan ng alitan, sa kategorya ng kalayaan sa pamamahala ng teknolohiya. Ang modelo ng araw-araw electric ay isang istruktura na hindi nakadepende sa pampulitikang sitwasyon ng isang partikular na bansa. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay walang kasaysayan ng direktang diplomatikong alitan sa Europa at habang pinapanatili nito ang sarili nitong mga pamantayan sa teknolohiya, idinisenyo nito ang mga ito upang maging tugma sa mga pandaigdigang pamantayan. Sa madaling salita, kung titingnan mula sa pamantayan ng pagbabawas ng panganib sa politika, ang konklusyon ay ang modelo ng Pilipinas. Kahit na hindi ito ang pinakamurang pagpipilian o ang may pinakamahabang kasaysayan, ang siyang pinakaligtas na pagpipilian. Isipin ninyo, kapag bumibili ng bahay, ang pinakamurang bahay ba ang pinakamahusay? May dahilan kung bakit ito mura. At ang dahilan na iyon ay maaaring bumalik bilang isang mas malaking gastos sa hinaharap. Ganoon din sa infrastruktura. Ang presyo ay maaaring mababa, ngunit ang panganib ay mataas. Naramdaman ko ang pagkaunawang iyon, na tahimik at matatag na naguugat sa loob ng conference room noong araw na iyon. Tiningnan ni Direktor Luca Marini ang lahat ng mga dokumento at sinabi na may malalim na pag-iisip, Andrea. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung dadalhin natin ang chart na ito bilang isang dokumento sa pagdinig ng European Parliament? Nag-isip ako sandali at sumagot, magbabago ang tanong. Mula sa kung aling teknolohiya ang pipiliin, magiging kung aling kasosyo ang pipiliin, dahan-dahan siyang tumango. Si Sofia ay walang sinabi at nilagyan ng bituin ang chart. Nang matapos ang pulong,
ang takip silim ng Milan ay kumalat sa labas ng bintana, nakita ko ang mga tao na muling nagtitipon sa Piazza del Duomo. Hindi na ito ang walang laman na plaza pagkatapos ng Olympics. Bumalik na ang pang-araw-araw na buhay. Ngunit habang tinitingnan ko ang tanawin, hindi ako mapakali. Bagaman tila bumalik na ang normal, hindi pa napagpasyahan kung sa aling istruktura kikilos ang lungsod na ito at naramdaman ng lahat na naroroon na. Ang desisyong iyon ay unti-unting nabubuo sa loob mismo ng conference room na ito. Ang pagiging mura at ang pagiging mababa ang gastos ay magkaiba at ang pagiging mabilis at ang pagiging napapanatiling ay magkaiba rin. Noong araw na iyon, natutunan ko ang pagkakaiba ng dalawang iyon sa pamamagitan ng mga numero. At masasaksihan ko mismo kung paano gagana ang pagkakaibang iyon sa isang pulong ilang araw ang lumipas. Ilang araw matapos ang pulong, nagsimulang umikot ang ulat na iyon sa loob ng European Parliament. Maagang tumawag sa akin si Sofia Russo at iba ang kanyang boses. Ito ang mababang, mabilis na tono ng isang taong sinusubukang pigilan ang kanyang pananabik. May tawag mula sa Brussels. Mukhang may anunsyo mamayang hapon. Ibinaba ko ang aking tasa ng kape at nagtanong, anong anunsyo? Maikli siyang sumagot. Ang draft na panukala ng European Union Industrial Committee tungkol sa mga pamantayan para sa isang eco-friendly na transition. Natigilan ako. Walang sinuman ang inaasahan na lalabas ng ganito kabilis ang isang draft na panukala sa isang sitwasyon kung saan ang mga dambuhalang bansa ay humihila sa iba't ibang direksyon. Ang paglalabas ng Europa ng isang draft na panukala ay isang pagpapakita ng kanilang intensyon na itakda ang kanilang sariling sentro sa gitna ng labanan. Hindi ito isang maliit na bagay. Ang pag-abot sa isang kasunduan sa isang pamantayan sa European Union kung saan nag-aaway ang mga interes ng bawat bansa ay 10 beses na mas komplikado kaysa sa pagpapasya sa menu ng tanghalian para sa 10 tao. Nang dumating ang anunsyo mula sa Brussels noong hapong iyon, nakaupo ako sa conference room kasama si Direktor Luca Marini at Sofia Russo at binasa namin ito mula sa simula. Mas makapal ito kaysa sa inaasahan ko. Ngunit sa ikatlong pahina, natigilan ako. Pagsasama ng pamantayang teknikal para sa charging interface. Sa ilalim ng item na iyon, mayroong isang listahan ng mga kumpanyang nagbibigay ng sangguniang teknolohiya at kasama doon ang isang kumpanya mula sa Pilipinas. Ganoon din sa item ng mga pamantayan sa kaligtasan ng baterya, mga pamantayan sa disenyo para sa pag-iwas sa sunog, protocol sa pamamahala ng temperatura sa proseso ng pag-charge, mga detalye ng sistema ng emergency shutdown. Sa lahat ng tatlong item na ito, ang teknolohiya ng kumpanya mula sa Pilipinas ay isinama bilang benchmark. Ano ito? Habang binabasa ko iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pagtibok sa aking dibdib. Hindi ito takot. Ito ang pakiramdam na nararanasan ng isang taong nakasaksi ng isang bagay na napakalaki. Ang isang pamantayan na nilikha ng European Union ay hindi lamang isang simpleng tuntunin. Ito ay nagiging isang istruktura kung saan kung hindi mo susundin ang pamantayang iyon, hindi ka makakapasok sa merkado ng Europa. Sa madaling salita, ang pagsasama ng iyong teknikal na pamantayan sa pamantayang iyon ay hindi lamang isang papuri. Ito ay nangangahulugan na ikaw ang nagtatakda ng mga kondisyon para sa pagpasok sa buong merkado ng Europa gamit ang iyong sariling teknolohiya. Posible ba ito? Ang bilis ng paglikha ng isang pamantayan ang siyang nagtatakda ng wika ng merkado. Habang nagbabasa, natigilan si Direktor Luca Marini at mahinang sinabi, hindi ito napasama dahil lang
maganda ang teknolohiya. Alam ko rin iyon. Hindi ka makakalikha ng isang pamantayan sa teknolohiya lamang. Gaano man kahusay ang teknolohiya, tatanggapin lamang ito ng komite ng pamantayan kung ang datos ay ibinigay ng isang mapagkakatiwalaang kasosyo. Ang tiwalang iyon ay hindi nabubuo sa isang gabi. Ito ay resulta ng matiyagang pag-iipon ng data ng pagpapatunay sa iba't ibang bansa sa Europa, tahimik at walang salita. Sa aktwal na larangan, ilang araw ang lumipas, dumating ang balita tungkol sa pag-aproba ng mga pilot project. Opisyal na inaprubahan ng ilang mga bansa sa Europa ang mga pilot project para sa eco-friendly na infrastruktura ng transportasyon batay sa platform ng araw-araw electric. Hindi lang isang bansa. Ang katotohanan na maraming bansa ang gumawa ng parehong desisyon sa halos parehong panahon ay mas makabuluhan para sa akin. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang direksyon. Kung isang bansa ang magdesisyon, ito ay isang pagpipilian. Ngunit kung maraming bansa ang kumikilos sa parehong direksyon, ito ay isang agos. Nagprint si Sofia ng isang ulat mula sa isang Policy Research Institute ng European Union at dinala ito sa akin. May linya siyang iginuhit sa isang talata. Kailangan natin ng isang kasosyo na neutral sa politika at may napatunayang katatagan sa teknolohiya. 3 beses kong binasa ang pangungusap na iyon at matagal na tumingin sa labas ng bintana. Bawat salita ay sadyang pinili. Neutral sa politika, napatunayang katatagan sa teknolohiya. Kasosyo, ilang bansa sa harap ng Europa ang sabay-sabay na tumutugon sa 3 kondisyong ito. Ang Amerika, sa sandaling ipinilit nito ang lohika ng alyansa, ay lumayo sa pagiging neutral sa politika. Ang China, bagamat kaakit-akit ang presyo, ay mayroon ng ulat tungkol sa panganib sa supply. Ang iba pang malalaking kumpanya ng Pilipinas ay malinaw na may direksyon na ipalaganap muna ang kanilang sariling mga pamantayan. Walang sinuman sa kanila ang may neutralidad na hinahanap ng Europa. Ang Pilipinas ay nasa pagitan. Hindi kaaway ng sinuman at walang sinuman ang nag-abot ng kamay para hilahin sila. Nagbigay lamang sila ng datos na patunayan sa larangan at nag-ipon ng mga resulta. Kapag nagbabanggaan ang mga dambuhalang bansa, ang pagiging neutral ay maaaring magmukhang isang mapanganib na posisyon dahil mukha kang hindi sa panig na ito o sa panig na iyon. Ngunit sa katotohanan, kabaligtaran ito. Sa isang sitwasyon kung saan pinipilit ng lahat na pumili ka ng panig, ang isang taong hindi kailangang pumili ng panig ay nagiging isang kinakailangang entidad para sa lahat. Sa isang laro ng football kung saan 2 koponan ang mahigpit na naglalaban, sino ang pinakakailangan? Ang referee, isang taong hindi panig sa alinmang koponan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa posisyong iyon sa harap ng Europa. Ngunit noong hapong iyon, habang kami lang dalawa ni Direktor Luca ang nag-uusap, sa unang pagkakataon ay inamin ko ang aking tunay na saloobin. Direktor, sa totoo lang, ilang linggo pa lang ang nakalipas, hindi ko kailanman sineseryoso ang Pilipinas sa mesang ito. Ibinaba ni Luca ang ulat na hawak niya at tumingin sa akin. Hindi niya itinanggi. Sa halip, tumango siya. Ako rin, dahil wala silang boses. Tama ang mga salitang iyon. Noong una, nang magsimulang dumagsa ang mga panukala ng mga dambuhalang bansa, ang araw-araw electric ay walang presensya sa mesa ng pulong. Habang ipinaglalaban ng Amerika ang alyansa, ipinapakita ng China ang kanilang pakete at naglalatag ng mga dokumento ng pamantayan ang iba pang malalaking kumpanya. Ang araw-araw electric ay tahimik lamang na nagsumite ng datos. Mukha itong kahinaan. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, marahil iyon ang kanilang estratehiya, ang mga masalita
ay unang pinagdududahan kung tahimik ka lang na magpapakita ng mga resulta sa halip na pagdududa, tiwala ang naiipon. Ano sa palagay ninyo? Posible bang makasama sa mga pamantayan ng Europa sa pamamagitan lamang ng teknolohiya at pagpapatunay sa larangan ng walang diplomasya, lobbying o pressure mula sa isang alyansa? Hanggang sa araw na iyon, akala ko ay imposible. Nasa mesa ng mga dambuhalang bansa, ang lohika ng mga dambuhalang bansa ang mananaig. Ngunit hindi pala, sa sandaling magbanggaan ang mga dambuhalang bansa, ang nasa isang lugar na hindi abot ng epekto ng banggaan ang siyang napili. Nang paalis na si Sofia, lumingon siya sa pinto at sinabi, "Hindi ba't nakapagtataka? Ang pinakatahimik na lugar ang siyang nakapasok sa pinakamahalagang lugar." Hindi ako agad nakasagot dahil ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang obserbasyon. Ito ay isang buod ng lahat ng aking nasaksihan sa loob ng ilang linggo. Mula sa sandaling nag-aalala ang lungsod pagkatapos ng Olympics. Sa mesang iyon kung saan inilatag ng mga dambuhalang bansa ang kanilang mga baraha hanggang sa sandaling nagsalita ang datos. Sa dulo ng lahat ng prosesong iyon, ang pinili ng Europa ay hindi ang sumigaw ng pinakamalakas. Noong gabing iyon, muli kong binuklat ang draft na panukala ng pamantayan mula sa Brussels at matagal na tinitigan. Habang iniisip ko ang mga teknikal na pamantayan na nakasulat doon, kung saan nanggaling ang mga numerong iyon, at sa anong larangan sila naipon. At ilang araw ang lumipas, masasaksihan ko mismo kung paano magiging realidad ang mga numerong iyon sa lungsod ng Milan. 7:00 ng umaga nang una kong makita ang headline na iyon. Bago pumasok sa City Hall, habang nagtitimpla ng kape, binuksan ko ang front page ng isang European Economic Journal sa aking tablet at natigilan ang aking kamay. Hindi ko namalayan na umaapaw na pala ang mainit na tubig mula sa Takure. Ang Pilipinas ang nagtatakda ng bilis ng green transition. Binasa ko ang pangungusap na iyon ng walang boses. At pagkatapos ay muli, front page, walang larawan, isang headline lang ang tumatawid sa itaas ng pahina. Pambihira para sa isang European Economic Journal na ilagay ang isang bansa sa Asia sa front page na may solong headline. At hindi ito isang artikulo tungkol sa isang kumpanya, kundi isang pahayag na ang isang bansa ang nagtatakda ng bilis ng transisyon. Agad kong tinawagan si Sofia Russo. Bago pa man tumunog ng 2 beses, sumagot siya. Nakita na rin pala niya. Nakita ko na rin. Pero Andrea, hindi pa dyan nagtatapos. Binuksan ko ang link na ipinadala niya. At sa pagkakataong ito, media mula sa Amerika, isang ulat na ang Araw-Araw Electric ang nanguna sa bilang ng mga nabentang dekuryenteng sasakyan sa merkado ng Europa. Hindi lang ito isang simpleng artikulo tungkol sa mataas na benta. Ang katawan ng artikulo ay naglalaman ng isang pagsusuri, isa-isang inilista ang mga dahilan kung bakit pinili ng mga mamimili sa Europa ang Araw-Araw Electric. Kaginhawahan sa pag-charge, pagiging maaasahan ng baterya at bilis ng serbisyo, pagkatapos ng benta, mga teknikal na item. Ang aktwal na karanasan sa paggamit, hindi ang imahe ng brand ang nagdulot ng benta. Nang mabasa ko iyon, kinilabutan ako sa isang magandang paraan dahil nangangahulugan ito na hindi ito panandalian. Ang numero 1 benta na nakamit sa pamamagitan ng brand marketing ay maaaring magbago sa susunod na buwan. Ngunit ang numero 1 benta na batay sa aktwal na karanasan sa paggamit ay naiipon. Ang mga taong gumamit nito ay gagamit muli at ang mga taong nakapaligid sa kanila ay gagaya. Iyon ang pinakamatatag na anyo ng market share
sa industriya ng sasakyan. Bago magsimula ang pulong sa umaga, dinala sa akin ni Direktor Luca Marini ang isang dyaryo, isang papel na dyaryo. Inilapag niya ito sa mesa at sinabi, "Nakita mo na?" "Nakita ko na." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Sumandal siya sa kanyang upuan at tumingala sa kisame. Kakaiba ang kanyang ekspresyon, ang ekspresyon na ipinapakita ng mga tao kapag ang isang matagal nang inaasahan ay hindi natupad. May kasamang sorpresa at pag-unawa. Ilang linggo lang ang nakalipas. Huli nating nakita ang pangalang ito sa mesa. Mahirap paniwalaan ngayon. Ganoon din ang aking iniisip. Sa conference room na iyon, habang nagsasalita ang Amerika tungkol sa alyansa, ipinapakita ng China ang kanilang pakete at naglalatag ng mga dokumento ng pamantayan ang iba pang malalaking kumpanya. Ang araw-araw electric ay tahimik. Ang katahimikang iyon ay naging headline na ngayon. Ngunit ang dokumentong dinala ni Sofia ang muling gumulat sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ito tungkol sa mga sasakyan. Ito ay isang quarterly report ng pandaigdigang merkado ng pagkain. Sa kategorya ng paglago ng maanghang na pagkain, numero 1 ang San Miguel Foods. May mga partikular na numero sa pinagsamang merkado ng Europa at Hilagang Amerika para sa kategorya ng maanghang na instant food. Ang paglago ng mga produkto ng San Miguel Foods ay nangunguna ng may napakalaking agwat kumpara sa nakaraang taon. Maraming mga kakumpetensya ang nakalista sa ibaba, ngunit ang agwat ay napakalaki na hindi na ito matatawag na simpleng pangunguna. Hawak ko ang dokumento at natulala sandali. Pagkatapos ay tinawag ko si Marco Ferrari nang buksan niya ang pinto ng conference room. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabing alam na niya. Naaalala mo ba ang usapan tungkol sa bilang ng pansit canton sa village? Siyempre, hanggang dito na pala ang narating. Tumango si Marco. Tahimik siyang nagsabi. Unang kinain ng mga atleta, ginaya ng mga tagahanga, pinalaganap ng algorithm, at dinagdagan ng mga distributor ang espasyo sa estante. Ang resulta ay lumabas sa quarterly report. May pagkakasunod-sunod. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon, isang larawan ang malinaw na nabuo sa aking isipan. Sasakyan at pansit canton. Dalawang magkaibang industriya. Ang isa ay isang technology-intensive na pagmamanupaktura at ang isa ay isang consumer goods na industriya ng pagkain. Magkaiba ang presyo, magkaiba ang cycle ng pagbili, magkaiba ang mga mamimili. Ngunit noong araw na iyon, nang pagtabihin ko ang headline ng European Economic Journal at ang report ng merkado ng pagkain, nakapagtatakang pareho ang kanilang sinasabi. Noong gabing iyon, binigyan ako ni Sofia ng isang pagsusuri ng mga artikulo mula sa internasyonal na media. Isang column na isinulat ng isang European Economic Analysis media. May isang pangungusap doon. Ang modelo ng Pilipinas ay sabay-sabay na nagpatunay ng bilis, katatagan, at pagkalat ng kultura. Matagal kong pinag-isipan ang pangungusap na iyon. Bilis, katatagan, at pagkalat ng kultura. Ang tatlong ito ay hindi karaniwang magkakasama sa isang pangungusap. Ang bilis ay mas malapit sa isang terminong pang-inhinyerya. Ang katatagan ay sa pamamahala ng panganib at ang pagkalat ng kultura ay sa marketing o antropolohiya. Ngunit magkakasama silang nakalista sa isang pangungusap na naglalarawan sa isang bansa. Inisip ko kung paano ito naging posible. Ang araw-araw electric ay mas mabilis na nakapagtayo ng infrastruktura ng pag-charge sa Europa kaysa sa mga kakumpetensya dahil sa kanilang standardized na modular na disenyo. At ang standardisasyong iyon ay naging posible dahil sa kanilang karanasan sa pagpapatakbo ng daan-daang libong mga unit sa kanilang sariling bansa at pag-iipon ng datos. Sa likod ng bilis ay may katatagan.
Ang mabilis na pagkalat ng San Miguel Foods sa Europa ay may parehong istruktura. Isang produkto na hinasa ang recipe sa loob ng mahigit 20 taon sa kanilang bansa ay nakatagpo ng isang pagkakataon sa Olympics. Nang kumalat ito sa pamamagitan ng social media, nakayanan nito dahil pare-pareho ang kalidad ng produkto mismo. Sa likod ng pagkalat ng kultura ay may katatagan din. Sa madaling salita, ang pagkakatulad ng dalawang industriyang ito ay iisa lamang, ang pagbibigay ng isang bagay na matagal nang naipon sa isang mabilis na paraan. Mukha silang nahuli, ngunit sa katotohanan, mayroon silang mahabang paghahanda. Iyon ang natuklasan ng column. Isipin ninyo, isang atleta ang biglang lumitaw sa isang kompetisyon at sinira ang isang world record. Sasabihin ng mga tao na bigla siyang lumitaw. Ngunit kung ang atletang iyon ay gumigising ng alas 4 ng umaga araw-araw sa loob ng 10 taon para magsanay, hindi iyon biglaan, tama ba? Huli lang na malayan ng mundo. Ang ipinapakita ngayon ng Pilipinas sa Europa, sa tingin ko, ay may parehong istruktura. Bago umuwi, lumapit sa akin si Direktor Luca Marini. Habang nakatingin sa labas ng bintana, dahan-dahan siyang nagsabi, "Andrea, naaalala mo ba noong una nating sinimulan ang usapang ito? Noong umagang iyon na sinasabi nating kung walang susunod na makinarya para sa paglago, mahuhulog ang Milan sa isang pangmatagalang paghina." Naalala ko. Ano ang hinahanap natin noon? Nag-isip ako sandali. Isang kasosyo para sa pagbabagong pang-industriya. Tumango si Luca. Ngunit ang mga headline na ito ay nagsasabi sa atin na hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Tama siya. Nagsimula ito sa teknolohiya, ngunit naugnay ito sa kultura. Binago ng kultura ang merkado, at binago ng merkado ang istruktura. Ang buong agos na iyon ay lumalabas na ngayon sa aking harapan bilang mga headline. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi sa masamang dahilan. Isang gabi lamang ito kung saan napakaraming bagay ang naging malinaw. Ang kwentong ito na nagsimula sa isang walang laman na Piazza del Duomo pagkatapos ng Olympics, kung saan ito patungo, ang huling hantungan nito ay unang nagpakita ng kanyang hugis. At ilang araw ang lumipas, isang desisyon ang gagawin sa Milan, sa pangalan na pinakatahimik sa mesa. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging katapusan. Sa totoo lang, hindi. Mula sa umagang iyon, sa conference room ng alkalde ng Milan, kung saan nakatingin ako sa walang laman na Piazza del Duomo, sa panahong iyon na nagpatong-patong ang mga panukala ng mga dambuhalang bansa sa mesa, hanggang sa umagang iyon na tinitingnan ko ang front page ng European Economic Journal nang hindi namamalayan na umaapaw na ang aking takure sa buong prosesong iyon. Akala ko ang kuwentong ito ay magtatapos sa pagpili ng Milan. Isang desisyon ng isang lungsod para sa isang kasosyo sa infrastruktura. Ngunit ang katapusan ay mas malaki kaysa sa aking inaasahan. Isang hapon, pumasok si Sofia Russo na may dalang isang sobre. Kakaiba ang kanyang ekspresyon. Karaniwan siyang hindi nagpapakita ng emosyon. Ngunit noong araw na iyon, para siyang may pinipigilan. Inilapag niya ang sobre sa mesa at sinabi, "Opisyal na ang US-Philippine Joint Submarine Energy Platform." Natigilan ako. Submarine Energy Platform. Hindi ko inaasahan na ang mga salitang iyon ay lalabas sa kuwentong ito. Pinag-uusapan natin ang infrastruktura ng pag-charge ng dekuryenteng sasakyan, mga pamantayan ng hydrogen, mga challenge ng Pansit Canton, at biglang lumabas ang salitang submarine. Ngunit naintindihan ko nang basahin ko ang mga dokumento, hindi ito tungkol sa isang alyansang militar. Tungkol ito sa teknolohiya ng enerhiya.
ang platform ng pag-iimbak at pagpapaandar ng enerhiya na ginagamit sa mga submarino ay nangangailangan ng mas mataas na pamantayan sa katatagan ng baterya at power density kaysa sa mga dekuryenteng sasakyan ng sibilyan. Ang Pilipinas ay may teknolohiyang nakakatugon sa mga pamantayang iyon at opisyal na pinili sila ng Amerika bilang kasosyo sa magkasanib na pag-unlad. Ang parehong teknolohiya ng baterya ay ginagamit sa mga dekuryenteng sasakyan at mga submarino. Sa madaling salita, hindi ito industriya ng depensa, kundi isang pagpapalawak ng teknolohiya ng enerhiya. Ano ito? Naalala ko ang eksena ilang linggo na ang nakalipas kung saan halos binaliwala ng mga kumpanyang Amerikano ang araw-araw electric sa mesa ng alyansa sa supply ng baterya. Ang panig na walang boses sa mesang iyon ay ngayon opisyal na kinilala ng Amerika bilang isang kasosyo sa magkasanib na pag-unlad. Nangyari ito sa loob lamang ng ilang linggo, mula sa isang posisyon na binabaliwala tungo sa isang posisyon ng isang pantay na kasosyo. Ang pagbabagong iyon ay napakalinaw na parang nawalan ako ng pakiramdam sandali. Naaalala ko ang unang sinabi ni Direktor Luca Marini nang marinig niya ang balita. Hindi ito pagkuha, isang maikling pangungusap, ngunit iyon ang pinakabuod. Hindi sinasabi ng Amerika sa Pilipinas na magbigay ng mga piyesa, tinanggap nila sila bilang isang pantay na kasosyo upang sama-samang magdisenyo ng isang platform. Hindi ito isang relasyon ng isang bansang may teknolohiya at isang bansang gumagamit ng teknolohiya, kundi isang istruktura kung saan dalawang bansa na may kani-kanilang teknolohiya ay sama-samang lumilikha ng isang bagong bagay. Ang pagkakaiba ay hindi 1% o 2. Ito ay ang pagkakaiba kung sino ang gumuguhit ng blueprint. At ilang araw ang lumipas, inihayag ang plano ng pagpapalawak ng Maintenance, Repair, and Operations MRO hub ng Pilipinas sa Europa. Hindi ito isang bagay na itatayo mo lang at tapos na. Ito ay isang infrastruktura pang-industriya na namamahala sa buong siklo ng patuloy na operasyon, pagkukumpuni at pag-upgrade, maging ito man ay sasakyang panghimpapawid, tren o infrastruktura ng lungsod. At itatayo nila ang hub na iyon sa loob ng Europa. Ang mga salitang iyon ay nangangahulugan na ang Europa ay magtatayo ng isang infrastruktura sa kanilang sariling lupa upang pangmatagalang patakbuhin ang teknolohiya ng Pilipinas. Hindi ito isang beses na pag-export, kundi isang pangmatagalang pakikipagsosyo sa operasyon. Sa sandaling iyon, inilatag ni Sofia ang isang mapa. Ito ay isang draft ng istruktura ng produksyon sa Hilagang Amerika at Silangang Europa. Isang istruktura na nagkakalat ng produksyon ng baterya, pag-assemble ng dekuryenteng sasakyan, pag-install ng infrastruktura ng pag-charge at MRO sa iba't ibang rehiyon. Ngunit ang mga linyang nag-uugnay sa mapa ay nagtatagpo sa isang sentro. Pinaningkitan ko ang aking mga mata upang makita kung nasaan ang sentrong iyon. Ang Pilipinas. Ang Pilipinas ang nasa sentro ng mapa ng produksyon. Sa isang istruktura kung saan ang Hilagang Amerika ay isang aksis at ang Silangang Europa ay isa pa, ang hub para sa teknolohiya at pamamahala ng kalidad ay ang Pilipinas. Hindi ito isang geographical na sentro, kundi isang sentro ng sistema ng teknolohiya. Tulad ng mga rayos ng isang gulong na nagmumula sa hub, lahat ng mga linya ng pamantayan ng alyansang ito ng produksyon ay nagmumula sa isang punto. Nauunawaan niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Noong nagsimula ang lahat ng ito, ang Pilipinas ang may pinakamahinang boses sa mesa. Binaliwala sa talakayan ng supply ng baterya, walang presensya sa gitna ng mga panukala ng mga dambuhalang bansa. Ngunit ngayon,
Kapag inilatag mo ang mapa ng alyansang ito ng produksyon, ang Pilipinas ang nasa sentro. Paano naging posible ang pagbabagong ito? Naalala ko ang sinabi ni Marco Ferrari noong araw na iyon. Unang kinain ng mga atleta, ginaya ng mga tagahanga, pinalaganap ng algorithm, dinagdagan ng mga distributor ang espasyo sa estante. May pagkakasunod-sunod. Ganoon din sa mga sasakyan. Unang nagbigay ng datos, napatunayan sa larangan, nakasama sa pamantayan, at naging isang alyansa. May pagkakasunod-sunod. Hindi ito basta na lang nangyari. Matagal na tinitigan ni Direktor Luca Marini ang mapa at nagsalita. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng hindi pag-asa sa isang alyansa, kundi isang panahon ng alyansa sa produksyon. Tama siya. Hanggang ngayon, sa pandaigdigang ekonomiya, dalawa lang ang pangunahing landas na maaaring piliin ng mga bansang hindi dambuhala: umasa sa teknolohiya ng isang dambuhalang bansa at bigyan ng papel sa loob nito, o tahakin ang sariling landas sa labas ng istrukturang iyon. Ngunit ang ipinapakita ngayon ng Pilipinas ay isang ikatlong landas. Hindi pag-asa, hindi pag-iisa. Isang pakikipagsosyo kung saan ang mga bansang may teknolohiya ay pantay na nagdidisenyo ng isang istruktura ng produksyon. Iyon ang tunay na kahulugan ng mga salitang alyansa sa produksyon. Noong hapong iyon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento ng mag-isa, matagal akong nag-isip. Naalala ko ang walang magawang pakiramdam noong umagang iyon pagkatapos ng Olympics, habang nakatingin sa walang laman na plaza at iniisip kung ano ang mangyayari sa lungsod na ito. Noong panahong iyon, akala ko ang sagot ay ang pagpapakilala ng teknolohiya ng iba, na kailangan lang naming pumili ng isang magaling na kasosyo, ngunit hindi pala. Ang kuwentong ito ay hindi tungkol sa pagpili ng Milan ng isang kasosyo. Ito ay isang kuwento tungkol sa kung paano napili ang isang bansa tulad ng Pilipinas. Hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, hindi sa pamamagitan ng lobbying, hindi sa pamamagitan ng pagpilit ng isang alyansa, kundi sa pamamagitan lamang ng pagbibigay ng pinakamahusay na bagay sa pinakamabilis at pinakamatatag na paraan. Habang nagbabanggaan ang mga dambuhalang bansa, tahimik silang nag-ipon ng datos, napatunayan sa larangan, lumikha ng mga pamantayan, at sa huli, nasa isang lugar sila na kailangan ng lahat. Tapos na ang Olympics, ngunit sinabi nilang ang tunay na kompetisyon ay magsisimula pagkatapos nito. Tama ang mga salitang iyon. At sa kompetisyong iyon, ang manlalarong hindi pinakamagarbo ang siyang nakakuha ng pinakamahalagang lugar. Nakatagpo ng kasosyo ang Milan. Ngunit sa pagbabalik tanaw, hindi kami ang pumili ng kasosyo. Nandoon na ang kasosyo. Huli lang naming napansin. Huli lang namalayan ng mundo. Dahil matagal na silang handa.